Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video ay i-share ko sa inyo na itong dumalaga natin ay malapit na pong manganak mga ka-farmers. February 22 po yung expected na due date niya. Ito po yung ika-114 days niya po mga ka-farmers. Ang lakas po ng hangin dito. Sobrang lakas po talaga ng amihan dito sa amin mga ka-farmers. At ito naman siya sa March ay ready na po natin siya na ipa-AI mga ka-farmers. So kung mag-reheat na po siya sa March ay yan na po yung perfect time na pabulugan natin siya mga ka-farmers. So sa ngayon, yung update natin, hindi ako bumili ng mga bagong biik na galing sa labas mga ka-farmers dahil meron tayong inahin na malapit ng mga anak. So para walang makapasok na mga bagong biik mga ka-farmers dahil hindi po natin alam na yung mga makukuha nating biik baka merong dalang mga sakit. So off po muna tayo ngayon sa pagbili at yung hihintayin po namin mga ka-farmers ay yung mga biik na po nito. Kasi yung mga bagong silang na biik, very prone po sila mga ka-farmers kahit na sa mga maliliit na sakit lang po. So, ganyan po kami dito mga ka-farmers. Kapag meron ng paparating na mga anak na inahin, hindi talaga kami magpapapasok ng mga bagong baboy dito mga ka-farmers. Ayan po. So, ito siya. Ayan, bigla na lang siyang tumaba mga ka-farmers kasi sabi ng technician ng DA, kailangan ko daw itong patabain. Ayan. Para magiging condition po yung pangatawan niya mga ka-farmers kapag mabubuntis na siya at mga anak. Kasi ang ganitong klase daw na baboy ay madali siyang magpayat kapag nanganganak na at nagpapasuso mga ka-farmers. Kaya kailangan talaga yung proper management kasama na doon yung tamang pagpapakain mga ka-farmers. Unlike dito sa Duroc Pietrain, ito siya, yung advantage nito mga ka-farmers ay hindi siya madaling magpayat kapag nagpapasusun. Pero kailangan pa rin natin na bigyan ng proper management mga ka-farmers. Kasama na doon yung tamang pagpapakain. Kapag mga anak na ito siya mga ka-farmers, merong time na after ilang araw ng kanyang panganak ay papakainin natin siya tuwing tanghali para hindi po siya magpayat at sa ganon, mas madali po yung cycle niya para mag-hit ulit mga ka-farmers. So, para makaanak po siya ng at least twice a year mga ka-farmers. Yan po yung target kasi natin. Para magiging maganda po yung pag-breeding natin, yung ating mga inahin ay manganak ng at least twice a year po. So, yan po mga ka-farmers. Sana marami po yung anak ng ating buntis na inahin. Ayan po. Nasa kamay pa po ng Panginoon po yan. Pero inaalagaan po natin yan mga ka-farmers. Sinusunod po natin yung mga dapat gawin para hindi po matunaw ang similya kapag nagbubuntis na ang ating mga baboy. So, pag sinasabi mga ka-farmers na tamang pag-aalaga para hindi matunaw ang similya ng ating inahin ay isa na doon yung tamang pagpapakain mga ka-farmers. Dito sa amin, simula sa unang araw na mapabarakwa ng aming inahin ay 500 grams per day lang po yan. Good for 1 week mga ka-farmers. Then, after 1 week ay unti-unti na rin kaming mag-adjust into 1 kilo per day. So, yan po mga ka-farmers. So, nakakatuwa po talaga mga ka-farmers na unti-unti na po akong makabalik sa aking pag-aalaga ng inahin. Pero, iba na po ngayon mga ka-farmers kaysa dati namin. Kasi dati, kapag meron kami mga biik, dinidispose po namin yan na biik pa. Ngayon po, ang kaibahan ay papakainin po namin yan ng mga ilang buwan, kadalasan hanggang starter stage, at ibibenta ko po na litsunin na po mga ka-farmers kasi mas maganda po yung kitaan ko dito sa pag-aalaga ng litsunin. Yes, although mas hindi pagod yung sa mga biik dahil pag may walay na, dispose agad.
Pero kakaunti pa kasi yung inahin natin, isa pa mga ka-farmers, so hindi pa tayo magkakaroon ng maraming biik. Maybe in the future, kapag mayroon na akong inahin at magkakaroon ako ng maraming biik, that's the time na siguro na makapagbenta ako ng mga bagong walay na biik. Actually, meron lang nagsasabi na bibili sila sa akin ng mga biik. Pero nag-no po muna ako dahil aside sa nasa kamay pa po ng ating Panginoon itong ating buntis na inahin, plano din namin na kami na po yung magpapakain sa kanila hanggang litsunin mga ka-farmers. So, yan po yung mga plano natin. At unlike dati mga ka-farmers na dispose agad kami kasi parang nagkakaproblema pa kami sa pagbili ng feeds dati. Pero ngayon, at least na meron akong kaunting pundo mga ka-farmers at makapag-provide na po ako ng feeds. So, papakainin ko na lang po sila hanggang litsunin. Yan po yung mga plano natin mga ka-farmers. So, ayan. So, ito siya mga ka-farmers. Actually, hindi na siya nagdaan ng grower feeds dahil kung ano yung kinakain ng aking inahin, ayun na po yung pinapakain ko rin sa kanya para mas tipid po. So, yan po muna ang update natin sa ngayon mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.